Mula sa pinakamalalim na hukay, muling dumaloy ang hangin sa katawan ni Maximo, ang pinuno ng mga aswang. Kasunod nun ay ang pagdilat ng namumulang mga mata. Gumalaw ang mga daliri. Maya-maya'y umangat ang kamay sa lupa. Sinabayan iyon ng malakas na pagkulog at pagkidlat. Nakisabay din ang mga asong tila nagpapaliksahan sa pag-alulong. Ang hindi magandang paramdam ng panahon at makahulugang alulungan ng mga aso ay nagpapahiwatig ng hindi magandang pangitain kay Ka Oscar. Napabalik pa siya ng bangon. Chinek agad ang kwintas sa bag niya. Binuksan niya ang bintana at dumungaw. Tumanaw sa paligid. Nung gabing yun, dahil nasira ang kotse ni Gwen sa aksidente, ay kailangan niya muna magtiyaga sa pagtataksi. Maulan at maputik ang daan, kaya madalang ang mga sasakyan. Pumikit siya at humiling na kung pwede nga lang sana ay lumipad na lang siya. Bigla nga may dumakit sa kanya at nilipad siya. Sa sobrang lakas ng pagsigaw niya ay hindi na niya marinig ang sariling boses. Halos mabingi rin siya sa ugong ng hangin na hindi makuhang tignan kung sino ang dumakit sa kanya. Ilang saglit pa at lumapag sila sa isang madilim at masukal na gubat. Natutop ni Gwen ang sariling bibig nang makita kung sino ang bumitbit sa kanya. Isang aswang na may matipunong katawan. Wala itong intensyong magpakilala sa kanya, ngunit tinitigan siya sa mga mata. Sa pagtitig nga ng dalaga sa mga mata ng lalaki, ang pagkahilo mula sa di inaasahang paglipad ay lalo pang lumala, dahilan para mawalan siya ng malay. Hating gabi, nagising si Ka Oscar sa kakatuwang bulong na padaan-daan sa tainga niya at kaluskos ng mga yabag na naglapagan sa bubungan at sa paligid ng bahay. Agad niyang naramdaman ang pagdating ng pinakamalaking panganib na dulot ng kwintas. Inihanda niya agad ang sarili at ang mga gamit sa pakikipaglaban. Ibinulsa niya ang kwintas ng pinunong aswang dahil inaasahan na niya ang masasamang elementong nag-iinteres dito. Pagbukas niya ng pinto ay sinalubong siya ng malakas na hanging may hatid na kilabot. Kasunod niyon ay ang tila pagkapa ng hangin sa bulsa niya para kuhanin ang kwintas kasabay na nakapangingilabot na mga bulong. Sa kabiglaanan ay nakuha ng masamang hangin ang kwintas. Inagapan ng albularyo na mahawakan iyon, pero tila may sariling buhay ang hangin na hindi binitawan ang kwintas. Nag-agawan sila ni Ka Oscar dahil hindi talaga bumitaw ang albularyo, kaya't nakaladkad siya ng kwintas palabas ng kubo. Habang patuloy siyang tinatangay nito patungo sa kung saan, ay naisipan niyang bumigkas ng orasyon. Nakasunod sa kanya ang mga aswang na tuwang-tuwa sa nasasaksihan nilang senaryo. Kahit ano namang wagwag ng hangin sa albularyo ay nanatiling mahigpit ang pagkakahawak niya sa kwintas hanggang sapad pa rin siya nito sa masukal na pusod ng gubat kung saan naroon si Maximo, ang pinuno ng mga aswang. Nagulat si Ka Oscar nang ang kwintas ay kusang nagpasa kamay ni Maximo. Tapos ay nakangising sinuot iyon sa leeg. Inalipustan niya ang albularyo at sinabing wala itong kwentang kalaban dahil madali niya nabawi mula rito ang kwintas. Tumindig na maayos si Ka Oscar at sinabing hindi pa tapos ang laban. Hindi na raw dapat mapasa kamay ng kahit sino masamang nilalang ang kwintas, kahit pa ang tunay na nagmamay-ari nito. Dadaan mo na raw ang pinuno sa bangkay niya bago lubusang mabawi ang kwintas. Hinamon niya itong makipagduelo sa kanya ng patas. Pinagtawanan lang ni Maximo ang paghamon niya. Bakit pa raw niya tatanggapin ang hamon kung nasa kanya na ang kwintas? Nabigla ang pinuno ng mga aswang. Nang pagtalikod niya ay pinagbalingan ni Ka Oscar ang mga alagad niyang aswang. Inisa-isang labanan ang mga ito gamit lang ang punyal. Ipinakita ni Ka Oscar sa pinuno na hindi siya pipitsuging albularyo. Hindi naman makapaniwala si Maximo na halos maubos ng albularyo ang mga alagad niyang nandoon, kaya't napilitan siyang harapin ang hamon nito. Naging madugo ang labanang iyon dahil kapwa sila hindi magpapatalo sa laban. Nang sa tingin ni Maximo ay nadedehado siya, tulad ng isang traidor na nilalang ng dilim ay nagmamadali siyang tumakas. Wala namang nagawa si Ka Oscar nang sa isang iglap ay maglaho sa paningin niya ang tusong pinuno ng mga aswang. Hindi makapayag ang albularyo sa nangyari. Habang hinahanap niya ang longga ng pinuno ay kaliwat kanan na ang pagkalat ng balitang paghasik nito ng lagim.
Sumabay pa sa problema niya ang pagkawala ni Gwen. Humuli ng isang aswang si Ka Oscar. Tinalian niya sa leeg at mga paa, saka ibiniti ng patiwarik. Nangako siyang pakakawalan ito kung sasamahan siya sa lungganang pinuno. Sa takot mamatay ay pinagkanulo ng aswang ang kanilang pinuno. Nang marating ang pinakatago at lihim na baluarte ng mga aswang, ay tinupad niya ang pangakong kalayaan sa bihag. Tila pinaghandaan naman ni Maximo ang pagdating niya. Hindi mabilang ng mga aswang agad ang sumugod sa kanya. Medyo nahirapan si Ka Oscar, pero wala sa bokabularyo niya ang salitang pagsuko. Napaatras si Maximo nang makitang nanatiling nakatayo ang albularyo habang ang mga alagad niya ay puro wala ng buhay sa paanan nito. Pero hindi na hinayaan ni Ka Oscar na muli siyang matakasan ng madayang pinuno. Hinarang niya ito at kinamitan ng mga naiiba niyang kaalaman sa pakikipaglaban. Hindi naman nagpatalo si Maximo. Inilabas ang huli niyang alas, si Gwen. Nabigla si Ka Oscar, batid niyang nasa ilalim na kapangyarihan ng pinuno si Gwen. Pero hindi siya papayag na mangyari kay Gwen ang nangyari noon kay Olivia, na naagop sa kanya ng engkanto at nagamit laban sa kanya. Kaya naman mula sa bag ay kinuha niya ang kapirasong papel na may orasyon. Hinarap niya ang dalaga sa labanan. Hindi maiwasan na masaktan niya ito, kaya sinikap niyang makakuha ng pagkakataon para maidikit sa noon nito ang papel na may orasyon. Nahirapan siya dahil sa malikot na paggalaw ng dalaga, ngunit sa huli ay nagawa rin niya. Nawala ng malay si Gwen. Oras na para muling harapin si Maximo. Hindi rin ito nagpapatalo. Hindi papayag na sa muling pagkakataon ng paghahari niya ay muli siyang mababaon sa hukay na pinanggalingan. Kaya tinodo na rin ang lakas. Gamit ang kapangyarihan ng kwintas ay pinahirapan niyang mabuti ang albularyo. Halos manlupaypay si Ka Oscar. Naliligo na siya sa sariling dugo. Napalood siya at nabitawan ang punyal. Ganun na lang ang gulat niya at ni Maximo nang biglang sumulpot ang isang dalaga mula sa kung saan. Si Faye, ang unang nakatalo noon sa pinuno ng mga aswang. Dinampot ang punyal ng albularyo at may hawak na siyang sariling punyal. Magkasabay iyong pinalipad patungo kay Maximo. Ang isang punyal ay tumusok sa dibdib ng pinuno, habang isa pa ay tumusok naman sa sentro ng pendant ng kwintas. Nanlaki ang mga mata ni Maximo. Hindi makapaniwala sa muling pagkatalo at ang dalagang iyon na naman ang tumalo sa kanya. Isang pangkaraniwang tao. Kasunod nun ay sabay silang nagliyab ng kanyang kwintas. Ang usok na itim mula sa kwintas ay tinangay ng hangin pabalik sa impyerno. Sa ospital, lubos naman ang pasasalamat ni Ka Oscar sa dalaga na nagpakilalang si Faye. Anito, mula nang matalo niya noon ang pinuno ng mga aswang, ay naging interesado na siya na maging isang aswang hunter. Kaya sumapi siya sa isang grupo ng mga aswang hunter at nagsanay. Nag-iwan si Faye ng contact number kay Ka Oscar para kung sakali raw na muli nitong kailanganin ang tulong niya. Tapos ay nagpaalam na siya sa dalawa. Hinawakan ng albularyo ang kamay ni Gwen na lubos din ng pasasalamat sa kanya sa pagliligtas niya rito mula sa kamay ng pinuno ng mga aswang.